Alleluia, Alleluia, Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan Bautista, siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, siya'y lumabas ng bayan at lakad na sumunod sa kanya. Paglunsad ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong yaon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, "Ilang ang pook na ito at malapit nang lumubog ang araw. Papuntahin na po ninyo sa mga nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain." Hindi na sila kailangang umalis pa. Sabi ni Jesus, "Kayo ang magbibigay sa kanila ng makakain." Sumagot sila, 5 po ang tinapay at 2 ang isda natin. "Dali ninyo rito," sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao. Kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamigay iyon sa mga tao. Kumain silang lahat at nabusog. Tinipon ng mga alagad ang lumabis at sila'y nakapuno ng 12 bakol ng pira-pirasong tinapay. May 5,000 lalaki ang kumain bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes ng 18 linggo sa karaniwang panahon. Sa atin pong mga narinig na pagbasa sa araw na ito, sa unang pagbasa, narinig natin yung kwento kung saan ibinalita ni Propeta Ananias, o hindi pa propeta, no? Pero kinausap ni Ananias si Jeremias na isang propeta. At doon ay ibinalita ni Ananias kay Jeremias na hindi na siya ang magiging propeta. At si Ananias ay nagpahayag ng mensahe na galing daw sa Diyos. Nakukuha niyo po ba? Nasundan ba kanina? No? Kadalasan kasi kapag unang pagbasa, yung attention natin, wala no? Kaya, no, ito yung nangyari. Naniwala si Jeremias doon sa sinabi ni Ananias, kung kaya't siya ay lumayo. Umatras na muna. Pero kinausap din siya ng Panginoon at sinabi na ito ang mensahe na dapat mong sabihin maging kay Ananias dahil yung mensahe ni Ananias ay hindi talaga galing sa Panginoon. Nakuha pa. Okay pa tayo? Okay. Sa Ebanghelyo naman, nakarating na kay Jesus yung balita na patay na si Juan Bautista. At ano ang ginawa ni Jesus nang malaman niya? Siya'y sumakay sa isang bangka at nag-iisang pumunta sa isang ilang na lugar. Pero pagkatapos nun, nakita rin siya ng mga tao, sinundan siya, at nakita niya yung napakaraming tao. At may concern, no? May concern. Ang idinulog sa kanya ng mga alagad niya, pauwiin na ang mga tao para makabili sila ng kanilang pagkain. Pero alam ni Jesus, hindi kakayanin
ng mga tao na umuwi ng gutom. Kaya ang sinabi niya, kayo ang magpapakain sa Kanya o sa kanila. Yan. Nakukuha niyo po ba yung gusto kong sabihin sa inyo na maanyayahan kayo? Si Jeremias nakatanggap ng balita na hindi na siya ang propeta. Umalis, pero bumalik. Si Jesus nakatanggap din ng balita, umalis, pero nagpatuloy sa kanyang gawain o sa kanyang misyon. Kaya maganda po na mapagnilayan natin ito. Kadalasan, mayroon tayong mga naririnig na balita. Pwedeng nakakalungkot o pwedeng balita na hindi ka na ang magiging propeta o sabihin natin, hindi ka na magiging pangulo, hindi ka na magiging mayor, hindi ka na magiging barangay, hindi ka na magiging coordinator ng kung anumang mga ministries and organizations. Pero paano tayo nagre-react? Yun yung magandang mas mapagnilayan natin. Gaano tayo napipigilan ng ating mga emosyon para hindi na tayo magpatuloy na maglingkod. Kapag nasasaktan ka, aayaw na lang, lalayo na lang. Pag namamatayan ka, humihinto din ang buhay mo. Kaya nga, di ba, si Kristo namatayan. Pinsan niya si Juan Bautista. Pero hindi inalis. Tandaan niyo po ito, no? Kapag nasaktan ka, o nabigo ka, na-disappoint ka, okay lang umiyak. Okay lang din lumayo muna. Pero, bumalik ka. Ikaw mismo. Kasi mas malaki dapat, no? Mas malaki dapat yung control mo sa iyong emosyon kaysa yung emosyon ang kumontrol sa iyo. Kasi di ba, pag yung iba, no, na mga kwento natin, pag nalaman mo na may sakit ka, wala na. Bagsak na ang buong buhay mo. Parang gumuho na ang mundo mo. At doon na tayo nakatuon. Ako, ito yung damdamin ko. Ulitin ko po, no? Hindi dapat i-deny, hindi dapat ipagwalang bahala. Kung nasaktan ka, sige, masaktan ka. Kung gusto mong mag-emote muna, sige, mag-emote ka muna. Kung naloko ka, sige lang. Gusto mo, bigyan mo ang sarili mo ng panahon para yung tinatawag natin na grieving process. Sige, umiyak ka. Pero pagkatapos niyan, tandaan mo, may mga umaasa pa sa iyo. Marami pang kailangan tulungan, marami pang kailangan o nangangailangan sa iyo. Yeah, ito yung ginawa sa atin at pinapakita ni Jesus. Nung habang nag-i-emote siya, nasaktan, nagluluksa, may idinulog sa kanya na sitwasyon, sinabi ba niya na, lubayan niyo ako, hayaan niyo sila, wala akong pakialam sa kanila, mayroon din akong pinagdaraanan. Hindi nga alam ng mga tao na may pinagdadaanan sa Jesus. Pero bakit mo pipigilan ang iyong sariling tumulong dahil lamang nasaktan ka? Pero ngayon ba, tayo ba, nabubuhay ba tayo sa kalungkutan? O haharapin mo na yan at magpapatuloy ka sa kung anuman ang misyon na binibigay sa iyo ng Diyos? At tandaan nyo rin, hindi porket hindi ka coordinator, hindi porket hindi ka na yung nasa posisyon, wala ka nang gagawin. Tuloy ang misyon. Dahil para ito sa Diyos. Kailangan malinaw sa atin
yung ginagawa natin ay para sa Diyos. At Diyos din ang magbibigay sa atin ng lakas, tibay ng loob para magpatuloy tayo sa ating misyon. Amen?